Sinibak na ang 21 sundalo ng 6th Infantry Redskin Battalion ng 6th Infantry Division ng Philippine Army habang isinasagawa ang masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang private sa isinagawang reception activity. Naglabas na ng pahayag ang 6th ID sa insidente at sinabing sino mang mapatunayang lumabag ay haharap sa nararapat na parusa alinsunod sa military justice system at sa mga naaayong batas. Kaugnay niyan, makakasama natin sa linya ng telepono si Lieutenant Colonel Roden Orbon, ang spokesperson ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Orbon. Ano po ang nangyari kay Private Charlie Patigayon sa sinasabing reception activity? Napakalungkot na balita actually yan. At yun nga, nasawi yung isa sa mga kabaro namin, itong si Private Charlie Patigayon. Nagsimula to, nung July 30, merong isinagawang reception ceremony yung ating 6th Infantry Battalion. So taga 6 IB itong si Private Patigayon. At yun nga, bilang bahagi ng military traditions, usually mga bagong assign kasi na mga sundalo sa isang unit, for example sa isang opisina o sa isang batalyon, ay may mga ganitong ina-undergo. So ang tawag po dito, Ma'am Lerio, ay reception ceremony. So unfortunately, during reception ceremony nung July 30 nga, na ginanap dyan sa himpilan ng 6 IB sa may sa may Dato Piang, Maguindanao del Sur, nag-collapse po itong si late Charlie Patigayon at nung dinala to sa Notre Dame Hospital sa Cotabato City, at yun nga po sa kasawi ang palad nung kinabukasan, July 31, na-declare na po siya as namatay o patay. So ang tinitingnan po na naging sanhi niyan based dun sa medical sa death certificate na inisyu po ng hospital ay merong yung blood clot sa utak o yung blood clot sa brain at meron din pong which can also be attributed, Ma'am Lerio, sa sa acute kidney failure. So yun po yung nangyari ngayon. Bale, nung during reception ceremony, tatlo po silang private na nire-receive o yung nag-undergo po ng reception ceremony dito po sa headquarters ng 6 IB. So ngayon, pinafinalize na po yung result ng investigation. Meron pong ginagawang investigation sa level po ng 6 IB led by is Battalion Commander si Lieutenant Colonel Berkeley. Pero sa level naman po ng 6 IB, sa 6th Infantry Campilan Division, meron na rin po kami inorganize na investigating team na pinamumunuan po ng aming Division Provost Marshal. So yun po yun. At sa ngayon, nasa 6 ID pa rin po, sa mortuary ng 6 ID yung mga labi ni Private Patigayon. Hinihintay lang po namin yung pagdating ng kanyang ama at meron din po silang request na mag-undergo ng parang autopsy sa PNP yung pong anak po nila, itong si late Charlie Patigayon. Pag sinabi hubang reception ceremony, ano po ang ginagawa dito at gaano katagal itong reception activity? Yung reception ceremony na tinatawag, ma'am, bahagi po yan ng ating mga military traditions at including PNP. And I think pati po yung ibang mga uniformed services like yung Bureau of Fire, ay mga ganyan, pati mga NBI. So bahagi po yan. Pero it varies, no? Iba-iba po yung programa sa reception. Pero commonly, pag sinabi naman pong reception, Ma'am Lero, it is usually composed of yung mga usual exercises ba, like yung push-up, sit-ups, tapos yung alam mo yun, ma'am, yung jog in place, o kaya jogging kayo, ikot-ikot kayo, tapos may pinapa-recite sa inyo. Kunwari, habang nagja-jogging ako o habang nagpo-push up ako, i-recite ko yung, for example, yung military professionalism, yung mission ng unit ko, kung ano yung mission ng unit ko, ano yung mga basic task ko habang nagja-jogging na gano'n. Pero usually, ma'am, yung mga reception na ganyan,
kung itutulad mo sa mas talaga siya, lighter siya kung ikukumpara doon sa mga training talaga, physical training na ginagawa during candidate soldier course. So yung magsusundalo ka na talaga. So kaya nga medyo nakaka-frustrate kasi hindi namin ini-expect na ganito. Ang ini-expect namin na reception talaga, tulad ng ginagawa ng lahat, is yung very light lang, parang lambing lang ito, Ma'am Lerio, sa mga bago nating assign na at in this case, bagong assign itong tatlong private, yung kasama po ni late Patigayon, at unfortunately nga po nag-collapse siya during that ceremony. Matanong ko po, Lieutenant Colonel Orbon, bago po nangyari yung pagkahimatay ng sundalo, nakatayo po ba siya o ano po yung kanyang ginagawa nung mangyari ito? Nangyari po kasi yan mga 11 ng tanghali noong 30 July. Hindi ko lang po masabi kung ano yung ginagawa niya doon, pero usually naman yung reception po, may may mga ginagawang mga station, yung station na tinatawag. Station 1, minamanduhan to ng isang sundalo, Station 2, ibang sundalo, tapos bawat station po, kung ilan man yung gagawin nila, bawat station meron kang event na dapat i-perform. Hindi lang mamakosyura kung ano po yung specific situation na kung saan nag-collapse siya. Kumpirmado po ba ang ulat na sinibak na raw ang 21 sundalo ng 6th IB dahil sa nangyari? Opo, immediately nung nangyari yan, nag-utos po yung aming commander, si Major General Donald Gumiran, na tanggalin o i-relieve yung 21 na sundalo na involved po dyan. Yung ito, Ma'am Lerio, sila po yung mga nangangasiwa nitong reception ceremony at kasama na po dyan na tinanggal yung pong company commander, yung commanding officer o yung pinakamataas na pinunong militar dyan sa company na yan, at saka po yung second in command, yung tinatawag po natin na executive officer. So isa pong first lieutenant, yung isa second lieutenant. Kasama na po sila dyan sa 21 na tinanggal. Ang purpose po nito is obviously para magsagawa po ng investigation at para hindi rin po nila ma-influensyahan yung gagawin nating investigation po dyan. Kung sakasakali mang may paglabag, ano po ba ang magiging immediate sanction sa mga sundalong involved? Meron po tayong dito po sa military, meron po tayong court martial, maaari ma-court martial to. At meron din po kami mga articles of war. We are governed by articles of war. So, hindi ko masyado memorize pero meron diyang provision dun sa makaka-inflict ka ng casualty o yung makakapanakit ka ng kapwa mo sundalo o yung event that would lead or that would result in damages sa buhay. Meron pong karampatang maaari kang ma-discharge. At maliban po dyan, pwede rin po, hindi rin po kami, yung ating mga military, hindi rin kami immune sa mga criminal cases like yung murder o homicide. Maaari din po tayo makasuhan. Kung sakali po na talagang merong nangyari po dito sa reception ceremony po nito na nagresulta nga po ng pagkakasawing itong si Private Charlie Patigayon, Ma'am. July 30 po nangyari ang insidente, Lieutenant Colonel Orbon. Kailan po mailalabas ang resulta ng investigation na ginagawa po ng 6th ID? Pinamamadali ni General Gumiran pinamamadali. Ini-expect ko nga within ngayon Lunes, within the day dapat. So inaantabayanan lang po natin at dalawang layer na po yung pinagsabay na po yung investigation sa level po ng batalyon at sa level po ng division. Yun nga po yung pinamumunuan mismo ng aming Division Provost Marshal.